Yesterday was the 14th of February at ito ay Valentine's Day. Naniniwala ba kayo sa Valentine's Day? Naniniwala ba kayo? Hindi ba masama yung loob nyo kapag hindi kayo nabati? Pag hindi kayo nabati ng mahal nyo sa buhay, ng Happy Valentine's Day? O sa iba naman, ang Valentine's Day by araw-araw. Magastos yun. Araw-araw ang Valentine's Day. So kahapon, ako at ang aking husband celebrated our 36th anniversary. Hindi naman siguro iba sa inyo na kapag kayo ay kinasal, kapag Valentine's Day, ay hindi makakalimutan yung anniversary nyo. Nakakalimutan po. Hindi ibig sabihin na yung date na yon would always make you remember. But maganda po na meron tayong mga tawag nito, I think mga memory dates. Kasi kailangan tayong paalalahanin. It doesn't have to be the 14th of February. Minsan yung ating wedding anniversary, minsan yung ating birthday, minsan yung mga petsa na mahalaga sa atin. Huwag po natin yung isang tabi. Kasi it is something that we can look forward to. Kasi it reminds us of love. Okay? So yung pag-uusapan natin ngayon ay love, pero ito ay ibang klaseng love. Pero para na ring love. Love talaga. Okay. So I will begin with the context of Paul, kasi tayo ay kukuha sa mga salita o sa message ni Paul. Ito ay sinulat niya sa mga Corinthians. Sa palagay ko, alam niyo na kung ano yung verse na aking tatahakin. But you will be surprised na there is a twist sa verses na ito. Yung mga Corinthians, nung unang panahon, sila yung pinaka masakit sa ulo na simbahan. No? May reputation sila na unruly, lasenggo, hard drinking, sexually promiscuous na mga tao. At matatalino. Okay? So nung dumating si Paul, dala-dala niya yung mensahe ng Panginoon, marami sa kanila na naniwala kay Jesus, pero yung kanilang ugali nadala nila sa simbahan. So si Paul naging pastor nila for 1 year and a half. Pero si Paul kasi isang misyonaryo, so kailangan niyang umalis. At iniwan niya yung Church of Corinth para pumunta siya sa ibang mga towns para nga ipalaganap yung gospel ng Panginoon. Tapos meron siyang natanggap na mga reports na meron daw mga pamilya sa Corinth dahil daw sa kanyang absence ay nag-breakdown, nag-fall apart. No? At merong ibang mga Corinthians na humingi sa kanya ng tulong. Kaya siya ay sumulat sa Corinth. So itong sulat niya, 1 Corinthians, isa sa mga pinakamagandang sulat, isa sa pinakamagandang pastoral letter ni Paul sa mga Kristiyano. It is affectionate, it is firm, klaro, clear kung anong ibig niyang sabihin, pero unswerving in conviction na yung Diyos na nasa kaligitnaan nila at ito ay revealed in Jesus at present in His Holy Spirit, patuloy pa rin nananahan at continues to be in their lives regardless of gaano na kames yung ginawa nila sa kanilang mga buhay. He did not get rid of these Corinthians. Hindi siya nagalit. Pero iniremind niya ulit itong mga Corinthians kung ano yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay nila. Kaya ito is about, may mga issues na dumating kay Paul. So the whole chapter, nagre-respond si Paul sa mga issues na to. Yung issue about sin, yung issue about kung siya ba ay may otoridad na ipalaganap, na siya ba ay talagang apostle ni Jesus. At yung last chapter, few chapters niya before the last chapter, is about spiritual gifts. No? Sinabi niya na ito yung mga spiritual gifts. Sinabi kanina ni Pastor na kapag lahat tayo ay may espiritu, ito ay galing sa Diyos. So, it is through the Spirit that God talks to us. At kapag tinanggap natin yung Panginoon sa ating buhay, like the Corinthians, no, yung spiritual gifts na ito ay unti-unting nabubuksan. Kasi gifts di ba? Ang gifts binubuksan. At unti-unting nag-gain traction. Okay, so he mentioned about the spiritual gifts.
Pero meron siyang binanggit na isang napakahalagang gift, pinakamahalaga sa lahat ng spiritual gifts na ating matatanggap bilang anak niya. And this is what we're going to talk about. We're going to talk about love. Ano kayang klaseng love ito? Let's see. Hindi ito, this is a love that nandun sa text niya na it comes from God. No? It claims us and through us reaches out to others. Hindi ito romantikong love. Kasi itong verse na ito laging ginagamit pag may kasal. So kayo pag may kinasal, huwag niyo itong gagamitin na verse. Kasi ang verse na ito has nothing to do with romantic love. No? Nalala ko nung bata pa lang ako, memorize ko itong verse na to, tapos ginagawa ko siyang score sheet sa asawa ko. Hindi naman siya patient. Hindi naman siya kind. Nako, he always keeps a record of when it has been wrong. So every time nag-a-attend ako ng kasal, palagi, siguro 90%, ito yung binabasang verse. And I want to remind you that this is not a verse about romantic love. So kayo yung ikakasal, yung mga hindi pa kaya kakasal dyan, o kaya may anak na ikakasal, huwag nyo itong gagamitin, no? Na homily sa inyong kasal. Gamitin nyo pag workers' appreciation. O kaya, kasi it talks about the love of God that claims us and reaches out to others. Ito yung ibig sabihin. At hindi pa ako dumadating sa verse, pero inuunahan ko na kayo. Paul is talking about all of us and putting love at the center of our faith. Sinasabi ni Paul, baliwalay lahat ng gifts na yan kung wala kayong love, kung wala kayong pagmamahal sa isa't isa. At itong pagmamahal na ito, regalo ito sa atin. Once we have received Him, we have this love already in our hearts. Kulang lang buksan natin and actualize it and live it. So, ito yung ating key verse. Love, ano kayang klaseng love ito? That never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Ibang klaseng love, ano? Never gives up. Ilang beses na kayo nag-give up? Never loses faith. Always hopeful. Nawalan ba kayo ng pag-asa somewhere in your life? And endures through every circumstance. Pero, itong verse na ito, naka-ground siya sa community of believers. Hindi ito romantiko na verse. Hindi ito tungkol sa marriage na kapag ikaw ay kasal, you'll never give up, you'll never lose faith. O tungkol sa mga mahal na mahal niya sa buhay. When Paul wrote this letter, particularly this verse, he was talking about the community of fellowship or the fellowship among the Corinthians. Ibig sabihin, kinakausap niya tayo na mga anak ng Diyos. So, ang title, itong love na to, ang pangalan nito ay Agape. And this is the title of our message today. Gusto ko na maalala nyo palagi itong word na ito, Agape. Kasi ito yung love na gusto ng Panginoon na ipamuhay natin. Ano itong Agape? Sabi dito, it is a Greek word. Tama ba ako? It is a Greek word that means unmerited. Ibig sabihin hindi worth it, hindi dapat nasa kanya, no? Unmerited love, God shows humankind in sending His Son as suffering Redeemer. Hindi naman talaga natin deserve na padalhan tayo ng Panginoon. Pinadalhan tayo ng Jesus para ma-redeem yung ating sins. Ibig sabihin ng unmerited, we do not deserve it. So itong love na to, ito yung gusto ni Paul na malaman natin. Na itong love na to, itong agape na to, is selfless and self-giving love. Tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Sabi ng iba, it's a universal love. But all universal love sa ating buhay Kristiyano is always an individual love. But I would like to emphasize that it is true to all people. Selfless and self-giving. Kasi ang Panginoon, nung siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, hindi lang siya namatay para sa ating mga Kristiyano. Namatay siya sa lahat ng tao. So if loving someone or doing something for them, and even if they have done nothing to earn it, yun yung ibig sabihin ng agape. Balik tayo sa ating simbahan. Siguro yung pinaka very, very vivid example is what happens inside the church. No? Meron tayong mga
kapatiran, kasi believers tayong lahat, no? Let's assume that all of us are believers, na hindi talaga deserving. Naisip niyo ba yon? Itong taong to hindi to deserving ng pagmamahal ko, o hindi to deserving ng ating atensyon, o hindi ito deserving kasi minsan na lang pumunta sa church, tapos pagpunta sa church, ang dami pang reklamo. But still, no? We are expected to love this person na walang, kahit hindi siya deserving at kahit wala tayong makuha. Usually yung ating love is contractual. Nagbibigay tayo ng love para merong maibalik sa atin. Tama ba? So kapag we give attention or we love somebody, we expect na sana man lang i-appreciate yung love natin. Correct? And that's very human, no? Kahit na sa ating mga asawa, kahit sa ating pamilya, sa ating mga anak, every now and then we expect, there is always an expectation na sana ibalik yung aking binibigay na pagmamahal. Pero itong agape na to, selfless and self-giving love. Ito yung agape na gusto ni Paul na makita ng mga Corinthians. Ano ba itong agape na to? Paano itong mag-work out sa buhay nila para lumago yung body of Christ in Corinth? Para lumago yung body of Christ dito sa ating simbahan. So yung ating OPM, God's saving love, ito yung agape, informs and transforms our love for one another. Kung wala tayong pagmamahal sa isa't isa, wala yung agape sa atin, para kaya yung ating gifts of talents, yung ating generosity, yung ating lahat ng mga spiritual gifts, meron naman siyang silbi, pero hindi siya, yung love kasi yun yung dapat doon nagre-revolve around yung ating faith, yung ating paniniwala. Bale, mawala na lang yung iba, wag lang mawala yung pagmamahal natin sa isa't isa when it comes to spiritual gifts. God's saving love informs and transforms our love for one another. And this saving love is what we call agape. Okay. So, ang question ngayon lalagay ko sa gitna. At marami pa to, meron pa akong question in the last. How often tayo, and I'm always, hindi naman always, pero most of the time, I'll be talking about our fellowship, our community as a church. How often does the love we live fit in God's pattern of agape? Gaano kadalas? Ito ba ay gaano kadalas ang minsan? Ito ba ay minsan-minsan lang? Kapag nakikita lang natin siya, kapag meron lang bang event, kapag meron lang bang amazing grace, tsaka tayo magpapalabas at magli-live out ng ating agape. How often does the love we live in God's pattern of agape? Kapag ito ba, ang tao bang ito sa ating simbahan ay nagpapakita na interested siya sa church, o kapag wala siyang gana at napipilitan lang siya? How often does the love we live fit in God's pattern of agape? Okay. So, let's go straight to the verse. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Yung patience dito has nothing to do with yung patient ka na darating yung love of your life, or patient ka dahil sa mga struggles na dinaranas mo at darating din yung hope. No. Ang patient dito is patient to a person. Gaano ka ba kapasensya sa tao? Ito yung ibig sabihin ni Paul. Kasi pag tinisip niyo yung mga Corinthians, wala silang pasensya sa isa't isa. What do you mean by patience? Madaling magpasensya sa mga taong hindi natin masyadong kilala. We can be more patient with somebody na bago pa lang sa church. Tama? Na syempre bago pa lang siya sa church, kailangan patient ka. Na hindi talaga siya at home pa sa simbahan. Diba? Pero yung mga matanda na sa church, nawawala na tayo ng pasensya. Ano ba? Tagal-tagal mo na. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam na ito yung ginagawa dito sa church. Even in our families, it's easy to be patient. It's not easy to be patient with our children, with our husbands, with people that we love. Kasi kilala na natin eh. Kasi may past na eh na nangyayari. Pero sinasabi ni Paul dito sa Corinthians, love is patient. Sabi niya, kailangang i-exercise natin yung patience that God exercises with us. Now think about that. Gaano ba ka-patient ang Panginoon? Think about the patience that God
does to us. How we try to do things on our own, how we try to be in control, how we continue to avoid or to ignore God's voice. Pero hindi niya tayo binibitawan. Grabe, napasensya ng Panginoon. Ganon din si Jesus with His disciples. Nakita natin na itong patience that was embodied in Jesus' life, no? It is not a sign of weakness, actually, but it is a sign of strength. We have to be patient with one another. Inside our fellowship, inside the church, and even outside the church, lalo na dun sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Siyempre, dun sa mga taong nakakakilala pa sa Panginoon, nakikilala na sa Panginoon, we have to be patient. Hindi yung patience na naghihintay, ha? Pero patient talaga how to deal with these people. Ito yung ibig sabihin ni Paul. Iniisip niya siguro yung mga Corinthians, ito na naman sila away lang ng away kasi walang pasensya sa isa't isa. Even in their families, walang pasensya sa isa't isa. And love is kind. Alam mo, yung isang example dito na masasabi ko is the critical mind. No? Marami tayong criticism sa ating ways, no? Nag-uumpisa pa lang sa church, no? Meron tayong mga hindi gusto, no? How, for example, how people sing, how people say hi, how people do this, how people do that, no? Itong critical mind na to, nakakatakot to, no? Dapat we have to find a way to navigate this. Hindi ibig sabihin na hindi ka tama or tama ka, but we have to find a way to navigate this para yung ating pagsabi o yung ating nararamdaman o yung ating iniisip ay hindi masakit sa dibdib. Kind. So halimbawa, meron kang isang nakikita dyan na parang mali naman yata yung ginagawa niya na ayoko na magsalita. Mali naman yata yung ginagawa niya na halimbawa, no, kapag kumakanta, nag-worship tayo, ang lakas-lakas niyang kumanta. Tapos nasa likod mo siya, tapos talagang joyful siya, sumasayaw siya, pero ikaw naiirita ka na. Kasi hindi ka makagalaw, kasi siksikan tayo, maliit lang. Paano ka magiging kind at hindi ka magiging critical? Uy, ano pa? Ganyan. Tayong mga Kristiyano, meron tayong spirit of navigation, ang tawag ko doon. Natuturuan tayo how to say this. No? Maybe, hayaan lang natin. Let it go. Maybe tahimik ka lang. Tapos after, sabihan mo lang siya, kapatid, or maybe lumipat ka na lang ng lugar kung meron kang lilipatan. But the point is, we have to be kind. And love is not jealous or envious. No? Ito ay human failing talaga to. Marami tayong kinaiinggitan. Hindi lamang yung meron siya, not only material things, but what she has. No? Halimbawa, meron dalawang klase kasi niyan eh. Kung tayo ay tapat sa ating sarili, sa palagay ko, isa sa mga characteristic ng agape love that we all struggle from time to time is our being envious. No? We envy what others have. We want that someone else has. We brag about our own accomplishments, pero naiinggit tayo na meron siya na wala ako. Bakit siya magaling kumanta? Bakit siya maganda yung mga damit? Bakit siya ang galing-galing niyang mag-pray? Nainggit ako kay Bebot kasi ang galing-galing niyang mag-pray. Tapos lagi ko yung dinadalangin, Lord, bakit inggit ako kay Bebot? Ba't hindi mo ko turuan kung paano mag-pray? I mean, these are just examples, no? Yung envy natin. No? So merong envy na it begrudges the very fact that others have that we do not. Baliktad naman. Ito yung boastful. No? Meron tayong yabang na angas kung sa mga alog pa. Meron tayong angas na kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya natin ito. And ito very, very evident sa ating mga posts sa Facebook. Minsan hindi natin alam yung line between being proud and being boastful. No? Na kapag tayo ay
or minsan evident din to when we testify in church, no? And I'm not saying na mali ito, no? And I'm not saying na ito yung intention nyo. Pero minsan kasi we have to be very careful. Kasi yung iba, it produces, nag-ano ng inggit eh. So, naku, binigyan ako ng amo ko ng ganito. Ang laki-laki ng binigay niya sa aking lycée. Tapos, pinopost pa yan sa Facebook. Pag birthday mo, pinopost yung mga gifts ng amo. Ganyan, branded, ito. I'm not saying that you don't do this, but it is boasting in some way. No? Pwede ka namang magpasalamat na hindi mo yan i-post. Kasi pag nakikita ng iba, ano yung iniisip ng iba? Ikaw ba ay talagang proud o ikaw lang ay nagyayabang kasi ang ganda-ganda ng relasyon nyo ng amo mo? Boastful. Love is not jealous or boastful or proud. Yung yabang natin, minsan, it gets in the way of our love for one another. Hindi ko alam, when you try to be honest about yourselves, saan ka mayabang? Anong parte ng attitude mo na mayabang ka? Ganon. Hindi ko pinagyayabang na ako ay magaling kumanta. Kaya wala kang i-expect na kanta after this. Okay, yabang, boastful, or rude. Ito yung kailangan. Ito somehow related din siya dun sa kindness. No? Kailangan alam natin kung paano, kung sa Ilonggo pa magtaha sa iban. Meron kasi kami sa Ilonggo, wala kaming po at opo at wala kaming ho. No? Pero meron kaming lambing na mga terms, no? To show or to express our respect, no? So, dati, nung bago pa lang ako dito, parang naalanganin ako na pinupo ako at inuopo. Kasi parang feeling ko, gano'n na ba ako katanda? Gano'n na nga ako katanda. Po at opo. Pero, and at the same time, meron tayong greetings natin. Sa atin, banter sa iba. Kasi pag kilala mo na, hoy, ilang linggo ka na hindi dito nakapunta, ano bang ginawa mo? Para sa atin, it's a banter. Pero sa iba, rude yun. It's rudeness. No? For example, meron tayong love does not keep a record of when it has been wrong. Lagi ko itong iniisip na ilang beses kang na-late sa church, siguro mga 3 times, tapos biglang maaga ka. Tapos pagpasok mo sa church, aba, ang aga-aga natin ngayon. Mga ganyang mga banat natin, careful tayo kasi hindi siya agape, hindi siya love. Uy, I'm so happy. Huwag mo nang banggitin na maaga ka. Parang ang subtext ang clear kasi hindi ka laging maaga, lagi kang late. Ganon. We have to avoid being rude. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Let's go to the next verse. It does not demand its own way. Anong ibig sabihin ng it does not demand its own way? Okay. Madidivide natin yung mga tao into 2 categories. Those who always insist upon their privileges and those who always remember their responsibilities. Ito yung unang tao. Ito yung unang tao. Those who always insist in their privileges and who always know their responsibilities. And then may mga tao naman, ito yung kabila, those who are always thinking of what life owes them and those who never forget what they owe to life. Two separate kinds of people. Yung isa, may konting yabang kasi may privilege siya, alam niya kung anong responsibility niya. And sometimes, ito sa leadership nangyayari to. Kasi parang hindi mo pa to alam, you are responsible for this. Pero may ibang tao naman na ang laki-laki ng utang ng buhay sa akin. Ito kamalasan. Lagi na lang malas. So this kind of people, they're separate kind of love, expression of love. Kaya ang hirap. Imagine kung yung mundo natin, walang tao na nagdi-demand its own way. And everybody's all just, giving something for the good of all. It would be the key to almost all the problems which surround us today if people would to think less of their rights
and more of their duties. Or if people would think about what is good for the others instead of what is good for them. Ilang beses tong ginawa ni Jesus. How often did Jesus choose to do for others instead of helping himself? Mahirap din ito kasi meron tayong mga kinalakihan na prinsipyo na tulad ng mga Corinthians, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, dinala natin ito sa simbahan. At unti-unti naman itong mawawala. Pero nandun pa rin. Kaya minsan, hindi lang ikaw, siya rin. Kaya nga yung unang-una, love is patient. Love is patient. Okay? Love is not irritable or resentful. Okay? Anong ibig sabihin nito? It means that there is no holding on to a wrong. So, kapag kayo ay naging biktima o kayo ay nabitray ng isang kapatiran sa simbahan, mahirap yun kalimutan. Di ba? So, when it comes na to certain decisions, ayaw mo nang makipagtrabaho sa kanya. Kasi may ginawa na yan dati na hindi ko mapatawad. Agape means letting go. Hirap, no? Ang hirap mag-let go. Ang hirap talaga na wag isipin. Ang hirap na kalimutan. Pero ang agape, hindi lamang sa ating mga pamilya, hindi lamang sa ating relasyon sa ating mga asawa, no? But in church, agape means letting go. Forgetting is a key to being able to love. Kapag hindi kayo marunong maglimot, buti na lang ako makalimutin na. Minsan di ko alam, may meron pala tayong tampuhan. Forgetting is a key to being able to, mahirapan tayong magmahal sa isa't isa kung hindi natin makalimutan kung ano yung mga ginawa sa atin dati. No? Again, it means letting go and it means forgetting. Next verse, it does not rejoice about injustice but rejoices whenever the truth wins out. Nakikita ko to sa Facebook kapag merong balita na halimbawa, nakulong si Pilipina, lahat na ng mga comments, parang ang saya-saya ng lahat mag-comment. Kasi merong nangyari na hindi maganda. Pero kukonti lang yung mga nagko-comment kapag, kinasal na siya. Binigyan siya ng award. Parang mas masaya tayo sa mga masasamang balita. Lalo na sa ating, kaysa sa dun sa mga balita na talagang justifiable. Justice rejoices whenever the truth wins out. So, ang hirap maging masaya sa isang tao, sa isang kapatiran, na yung kanyang anak ay nag-graduate na sa college, samantalang yung anak ko ay nagluluko. How can you rejoice? But agape tells you to do that. Kasi we rejoice whenever truth wins out. We rejoice when everybody goes on vacation. We rejoice kapag siya ay nakakita ng magandang amo. Okay? Hindi tayo nasisiyahan o hindi naman masaya, pero hindi sa atin balita yung pag maganda yung relasyon ng ating mga kapatiran sa balita sa atin kapag siya inaapi ng kanyang amo. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Being honest, no matter how difficult, is always the best policy and allows us to love unselfishly. Kapatid, mahirap talaga ngayon kasi kinailangan ng anak ko ng pera para sa kanyang internship. Kaya hindi kita mababayaran. Hindi mo na siya papansinin. Hindi ka na mag-a-attend sa church kasi wala kang pambayad. O kaya iniiwasan mo. Being honest, kahit ano kahirap, kahit alam pa natin na tayo pagagalitan, kahit alam pa natin na sasama yung loob sa atin, it is the best policy. Kasi it gives us this space to love unselfishly. Of course, expectation natin na magagalit. Minsan naman, meron namang understanding. Hindi natin yun alam hanggat hindi tayo nagiging honest. No? It is, no matter how difficult it is always the best policy because it allows us to love
unselfishly. Walang conditions yung ating pagmamahal. Ganun din, di ba? When we love somebody, sa ating mga anak, mas mabuti pa na yung sabihin ng anak sa atin na talagang, paano natin siya matutulungan kung hindi siya honest, no? But if He is honest with us, yung ating pagmamahal, yung love natin ay lalong lumalawak. Kasi we are in that position not to cover the sin, but we are in that position to help Him out. It allows us to love unselfishly. Ito na yung ating key verse. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Love can bear any insult. May mag-insulto sa inyo, if you have agape, you can bear it. Any injury, any disappointment that comes its way. Kasi this is the kind of love that was in the heart of Jesus Himself. Jesus saw in others what God sees in them. Love takes God, agape, takes God at God's word and believes the best about other people. Isipin niyo kung sino yung mga kilala niyo na ayaw niyong kausapin or meron kayong issue sa kanya. Can you think about something that is best or that is good about that person? Yung best about that person, does it give you leeway to approach him or her or to like him or her? Believes the best about other people. Meron talaga tayong ugali na what we see is what we get. No? What we see is what we get. Pero magugulat lamang tayo when we take God's word and when we realize na itong tao pa lang ito ay merong best about her. And that is where love blooms. At dito nagtitake effect itong tinatawag ni Paul na agape. Paul insists that agape, selfless, self-giving love, builds up the body. Kung wala ito, mga kapatid, siguro may body, pero alam natin na medyo piang-piang. Piang-piang yung, anong piang-piang sa tanong? Medyo pilay-pilay, no? Kasi pag walang agape, walang selfless, self-giving love, ang dami sa ating mag-give up na lang. Ayoko na. Ayoko nang pumunta sa simbahan, ayoko nang magplano kung sino yung haharap dyan. Ayoko nang mag-practice sa worship. Ayoko nang makisama sa mga taong yan. Ayoko ang mag-amazing grace. Yung mga kasama ko dyan, ako hindi ko kilala. Okay. Selfless, it builds up the body. Can you imagine kung lahat tayo ay merong that self-giving love? Can you imagine what kind of a body will we have? No? It will build up the body. Yung ating mga other spiritual gifts, lalong ma-enrich because of that love. Kailangan talagang nandun sa atin yung love na yon. Kasi this was the way of Christ. This is the love we should show to one another. Self-giving. Ang hirap nun. Self-giving na talagang patient and kind and not envious and not boastful and not proud. Does not demand its own way. Is not irritable. A love that bears all things, believes all things, hopes all things. God offers this gift to us. Marami siyang spiritual gifts na binigay. Hindi niya to binibigay sa lahat. Pinipili niya ito para lang kay Lilibet, ito kay Jelwis, ito kay Bebot, ito kay Gigi, no? Meron kanya-kanyang spiritual gift. Pero itong gift na to sa atin lahat. This gift is offered to us. We are called to offer it to one another. Okay? So, ang tanong, natanggap niyo ba itong gift na to? Have you accepted this gift? This gift of selfless love, agape. Ang title ng ating message ngayon. Are you prepared to work to build the characteristics of this love in your life?
Are you prepared to be patient? Are you prepared to be kind? Are you prepared to be not boastful, not to be proud, not to be irritable, not to be rude? Are you prepared not to demand your own way? Hirap kasi pag hindi ka boss. Iba talaga pag nakokontrol mo yung naratibo, di ba? That's my very weakness. Hirap na hirap talaga ako kapag merong 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 hindi nag merong nagna-navigate other than I am. Siguro it's because of my work experience. Nung ako ay nagtuturo, I was directing plays in campus. Gustong-gusto kong maging direktor kasi sa akin lahat. Ako yung masusunod. Ako yung boss. Ganyan. So nadala ko to sa marriage ko. So nahirapan din ako. It was a struggle. And it has been a struggle also nung ako ay naging bahagi ng body na ito. But I tell you, na yung ad hoc amazing grace committee, ibang klase, ang laki-laki ng natutunan ko dyan. Na hindi pala ako boss. Aray. Dito sa simbahan, hindi pala ako boss. So are we prepared to not demand its own way? Are we prepared na tayo minsan ay may insulto? Na tayo ay madi-disappoint? Pero prepared ba tayo na dalhin itong lahat? At ibigay sa altar ng Panginoon? Are you prepared to work to build the characteristics of this love in your life? Kaya yung unang tanong, gaano kadalas? How often does the love we live fit in God's pattern of agape? Itong araw lang na to, bilangin natin. Naging patient ba ako kay Krisa? Naging kind ba ako kay Joanne? Hindi ba ako naging rude kay Bebot, etc., etc.? How often does the love we live fit in God's pattern of agape? Ito yung mga itatanong ko sa inyo. At pag uwi nyo, isipin nyo yung word na agape kasi big word. Big, big word. Pero it is a gift na ibinigay sa atin. Hindi pinili ng Panginoon kung kanino niya ibinibigay yung gift na yon. Binigay niya yon sa atin na tumanggap sa Kanya bilang ating Lord and Savior. Agape. God's saving love, agape, informs and transforms our love for one another. Yan yung ating OPM, kaya wag niyo yung kakalimutan. Okay? Walang kanta, pero may poem ako. O, diba? Bebot, kailangan ko may hawak ng mic. Hawak mo ng mic. Kasi merong action, diba? Ayan. Okay. Handa na kayo? May isang hugis puso na lobo ang aking nakita na lumulutang-lutang. Hindi ko alam kung sino ang higit na nawalan. Ang nagbigay, ang binigyan, o ako na hindi bumitaw hanggang ito ay maglaho sa abot tanaw.